siya, di ba? Nakita. So, ano mo isipin na gusto ganito doon, gano'n, di ba? Ito yung paalatan. Yung side na to. Bago niya kasinan. Ginawa niya yan, yung beds yun, kabila nung beds. Tapos dito yung paalatan, di ba? No? Di ba kasi doon, pagpasok mo ng gano'n, nandyan yung ano, di ba? Beds. Dito, ginawa niyang ginilit niya, hinati niya yung lupa. Dito sa well na mas makikita niya lahat kasi tanaw pati lahat ng paalatan. Ito po yan sa Rindagan. Diyan Dagat po papasok ng tubig. Papunta po yan lahat yan. Yan po lahat paalatan ko yan. Ayan ang hinati niya to. Ito paalatan lahat to. Ito po paalatan. Hinati niya to, yan yung beds din yun. Ito Tapos dito paalatan. Papasok mo yun. Kasi ito 65 to. Ito, di-deliver na rin to. Apo. Kay Co-op yun. Apo. Ito, sa iyo rin to lahat to. No? Nakita niyo iba naman setup. Okay, so dito na po tayo sa isang site pa ulit. Ito po yung sabi ninyo ay gawa na. Wala nang i-develop dito sa area na to. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. I-promote muna natin, ma'am, yung tour. Punta po kayo sa aming Facebook page, Inspired Learning Tours. Mag-text or call sa 0917-506-6876. Sa 12 to 16 po yan. Ng Siksik ng May. Ng May. Siksik na siksik. Minimake sure po namin na bawat puntahan natin, may laman, may matututunan kayo. Makikita nyo rin ang Malaysia. Hindi lang Kuala Lumpur. Pupunta tayo sa Penang. Pupunta tayo sa Selangor. Dadaan tayo sa Putrajaya. Matitikman natin yung mga tropical fruits nila from Pahang. May seminars, Yeah. may farm tours, at dahil fruit orchard to, Buffet. marami tayo. Marami Fruit tayong taste. kainan. Marami tayong kainan ng prutas. Ilang hektarya po ito lahat, sir? 65 hectares po ito lahat, sir. 65 hectares. So, ganun din, 10% lang yung bed, 90% yung paalatan. Yan, for delivery na yan, mga nakasakong puti na yan. Okay. Sa Co-op din? Or? Hindi po. Ito po, ire-rebag papuntang Co-op. Aha. Ire-rebag po papuntang Co-op naman po yung iba dyan. Yung iba po papunta sa Storage nyo? storage. Ito sir, tinatahi po yan para papunta sa storage namin. So, itong stage na to, na-identify na kung kanina nanggaling na farmer. Yes po, apo. Na ano na. Usually naman po yan sa tapat lang rin nila. At tapat din nila. Apo. Sa tapat ng hawak ng assign sa kanilang bed. Doon nila iipunin. Apo. Kagaya nito, isang farmer to. Apo. So yung kabilang area tsaka yung dito, total of 200 yan. 200 hectares. Pag natapos namin, magiging 500 siya na tao. 500 na tao yung nagtatrabaho. Pag natapos Kasi meron pa kaming ilang beds to go eh. Ilang years pa yung ini-expect niyo? Ang expect namin with this delay, 2028. Again, kaya delay kasi nga mataas yung cost ng pag-develop ng dahil diesel. sa diesel. Talagang directly Sana affect. matulungan kami ng government kasi Aha. kasi yun nga kahit pa paano may natutulungan kami. Tapos siyempre pag matutulungan namin ma-stabilize yung salt
shortage ng Mhm. ng Pilipinas. Kasi ang salt natin is 80% is imported eh. So kung yung production ng buong Pilipinas ay 20% lang. Yes. Oo. Sa So ngayon, yung sa the ngayon. rest, kulang tayo yung sa pangangailangan natin and we need to import the additional 80%. 80%. Sa ngayon, pero pagka syempre, ako bilang isang businessman, kami ni Jet, bilang para ganahan kami, at least 3 years ROI kami, di ba? Sana. Sana. So makukuha mo yung So- 3 years ROI if If number one, actually may dalawang number one, kung tataas yung presyo, which is mahirap naman. medyo mahirap Kasi yan. papasa mo consumer. Pangala, yung another way is kung baka matulungan kami ng government. ayun. Yun yung di ba, Jet? Okay. Can you bring down your cost? Hindi na. We wish. Paano? Gusto namin malaman yan. Kasi ang cost namin dito to. Okay. Ang cost namin is diesel. Diesel. Hindi namin control. Okay. Nasisiraan yung mga equipment. Okay. Labor, hindi namin pwede bawasan yung magagalit Yung sa tao, Pag oo. nagwala yan. Ilang percent yung napupunta doon sa tao? Kasi pag lagay na ng banigan, labor intensive na eh. Yes. Tapos pagka yung pinapadag pa lang, fuel intensive naman yung kasi gamit ng gamit na machine. Oo. So, unang-una yung pag-develop. Siguro 50-50 no, Jet. No? So 50% mapupunta doon sa labor ng farmer. Oo, tapos yung iba materials pa. Tulad nung Materials po, agaya ng buhangin, tabla, Yung tiles. yung tulad tiles. yan, di ba nakita mo naman may mga kahoy, may tiles, may Oo. Unang-unang cost is the development cost ng area. Pangalawa, yung development ng bed. Okay. Tapos yung labor ay paano ang sistema ng labor? Labor po kasi yung naglalagay na po ng mga tabla, buhangin, at saka tiles po para maging isang salt bed siya. Salt bed pa Kaya lang yun. labor intensive na po siya pagdating doon sa salt bed. So labor pa lang yun na part ng cost ninyo. Wala Apo. pa yung actual na paggawa ng asin. Wala pa po, iba Wala pa po pa. yan. Oo. So ibang labor pa yung paggawa ng asin. Apo. Yung mismong paggawa ng asin, ito na yung papasok yung farmer. Paano ang hatian dyan? Kapag about na po siya sa asin, about sa produkto na, Oo. ang nagiging usapan po namin ng farmer is 70% sa company, 30% Sa sa farmer. farmer. Oo. yung 70% na yon, kung magkano man yon, in total nun, sana 3 years. Pag inatap Mabawi mo mo. yung 3 years, sana bawi. Sana 3 years. Yun yung ideal. 3 years. Pero pwede na rin siguro 3, 4, ganyan, 4, 5. Nung nag-start kayong mag-develop, way back To 2019. 2019, 27 lang ang dealer nun. Diesel nun. kaya yung 3 years. Kasi nabilang namin. ROI, oo. But ngayon, dahil sa taas ng fuel, hindi mo kakayanin sa 3 Kasi yung years. nag-umpisa kami, 7 hectares. Tapos, yung kunwari, ito, sabi, bilangin mo yung beds. Per bed, magkano na gastos natin. Pero hindi naging accurate yun kasi nga, yung ibang pera nagalaw for development naman ng ganyan. So, hindi mo Kasi ang nangyayari, may na-develop kayo, harvest, then tuloy-tuloy mag-develop, Yes. harvest, i-develop ulit, harvest, ganun yung nangyayari. Harvest, benta, develop, harvest, benta, develop, harvest, benta, develop. So, kung dapat, para sana kung maganda yung business, kung in 3 years time, after mo i-develop, sana mag-ROI ka. Mas maraming gaganahang mag-develop ng farm pag sa businessman side, 3 years Ay, 3 bawi mo yung pera. years. Okay. Gaganahan ka uli maghanap ng area to develop again. Oo. Ngayon, hindi naman lang nangyari talaga. Hindi pwede. Oo. Hindi, kasi mahal kaya. na lahat eh. Oo, hindi kaya. Nung dating 27, Kaya. 3 years eh. 3 years. 2 years nga eh. 27. 3 years. 27 ang Diesel. diesel. Nang Opo. 27 ang pesos ang diesel, kaya mag-ROI ka in 3 years. Pero nung nag-50 na, hindi na yun 3 years. Hindi na po. Eh, nag-100, Lalo na po. lalo Hindi, na. stop kami. Yun ang ginawa, Stop. yun ang naging usapan namin. Stop na lang tayo muna. Stop mo na ang pagpapalaki. Antayin natin matapos tong farm. Hindi, meron pa kaming ilang beds to go pa eh. Stop muna yon, dito muna Wag tayo. muna. Kasi matatagalan kang mag-recover. Opo. Kasi ganun yun, Sir Buddy.
ituloy namin at 100 diesel. Oo. Oh, next year, tsaka kami di-develop, tutuloy namin. Might as well, yung pera next year na namin gamitin, ganun din. Mas marami matatapos mo agad, di ba? Feeling namin, di ko sure ha, after the war, bababa naman eh. Sana. Oo. Sana. Okay. Ano ang support na kailangan nyo sa gobyerno? Well, madami. Kung pwedeng diesel, or... Subsidy, ganon. Diesel subsidy. Or yung plastic, or... Saan po ginagamit yung plastic? Kasi ito, tisa, to right now, di ba? Isa, okay. Sa next time, yun nga, yung sinasabi mo, bababaan yung cost, another is yung plastic. Plastic na Gusto gagamitin. namin i-try yun. Okay. So, for the benefit po ng audience, ito kasing seedbed ay gawa doon sa tiles. Tiles. No? Nakita niyo naman kanina nung nag-harvest, yung ini-script, tiles po yun. So, yung tiles na yan, mas magastos. Pero pag ang bed mo ay yung plastic na, Mas mura po bababa yun. Pero- yung cost. Itong tiles, yung ganyan, ang advantage yan, lifetime yan. Lifetime. Yung plastic, kasi common plastic, pagkakayod mo, Magpapalit ka ulit. nabubutas yun. Napupudpud, sir. napupudpud. So, yung plastic, ilang years bago ka magpapalit? Kasi right now, it's a new technology. Ang sabi, Sa research po ng BIFAR, mga 6 to 8 years. 6 to 8 years, palit ka ulit. Okay. Yung tisa, lifetime. gusto mo. Po, lifetime. Eh. Subok Pero na gusto mo. napupudpud po din po yan. Pero mahabang panahon talaga. Pero kung yun ang bibigay, okay lang din. So sir, okay, subsidy. Ano pa? Subsidy doon sa gas, ay sa gasolina. Malaking tulong yon. Laki. So, tulong yon doon sa pag-develop ng panibagong salt bed, panibagong farm, or doon sa cost ng delivery. Actually, delivery, hindi. Sa pag-develop. Sa pag-develop talaga. Pero right now po, na may bigay naman sila ng plastic, malaking tulong din po yun sa amin. Madagdagan lang sana. Aside from subsidy, plastic, ano ang possible na pwede nating hingin sa gobyerno? Well, kasi ang kailangan namin kasi it's raw material which is plastic nga. Hindi na kasi kami gagamit ng... Hindi na namin kailangan yung kahoy, tisa. buhangin, tsaka tisa. Ayun niya na. Napalitan na ng plastic. Okay. Kasi nga mas mura, tsaka mas... Yun lang hindi lifetime. Pero in terms of sa health, paano yun? Kung plastic ang ginagamit, Hindi naman susunugin, hindi naman mainit yung asin. wala bang chemical reaction yun? Wala naman po. Wala. Safe Wala. siya. Same lang Food naman grade po. yung plastic. Food na yun. grade din po. Okay. Kailangan ba, sir, ng bodega? Kung bibigyan kami ng bodega para ma-store namin, Why not? why not? Pero kayang magbigay ng gobyerno ng bodega? Sana, hopefully. Sana. Sa ano po to, no? Sa Department of Agriculture ito. Through BIFAR. Through Tama BIFAR, ba? apo. Through BIFAR. Through Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung may mga support na may bibigay, Tapos, tatanggapin ninyo. Meron naman kaso, Sana more. kasi ang di-develop pa namin, Mm. 3,000 beds, 2,000, 3,000. 3,000 beds pa. Kung bibilangin mo, magkano pa yon? Ang binibigay lang na support is pang 100 beds. Di ba? Super layo. Parang di namin naramdaman. Super layo. Meron naman, meron in fairness, meron talaga. Kasi ang sana appropriate sa dami ng beds na i-develop mo. I-develop mo. Okay. Dapat naka-proportion. Hindi naman sa dahil mas malaki ka kaysa sa mas maliliit na farmer. Kaya hindi ba Siguro ganun, kasi sir? gusto lahat tulungan or hanggang doon lang talaga yung nabigay na. Pero ang advantage budget. kasi pag Hindi ko sure. kung ang advantage kasi pag yung negosyante ang tulungan, hindi naman porke negosyante laging may sabi mo maraming pera, di ba? Opo. Kailangan mo kasing ipagulong yung pera. Ang advantage ng negosyante, mas magaling mag-convert into pera. Well, for me. Yeah, For so me, ito kailangan for din me lang, sir, tulungan. di ba kasi Yeah. mo? For me, tutulungan niya yung mga negosyante mag-isip. Dapat. Kasi kaming negosyante mag-isip, pag binigyan niya kanya ng tulong, talagang igagawa namin ng beds yan para kumita. Ngayon, yung pag kumita yan, again, meron kami 500 na matutulungan Na tao, na farmer. Na hindi naman, siyempre, tutuparin naman namin yung obligations namin as
Yun nga, actually, business owners eh. Actually, yun nga po yan ang nakita ko Parang- na advantage sa Taiwan. Yung Taiwan government, tinutulungan niya lahat ng farmer, malaki o maliit, bibigyan niya talaga ng support. At yung support talaga. No? Millions, kung sa peso natin, from 10 million pesos ang ibibigay niya sa isang negosyanteng farmer. Para Ganun makapunan. kalaki yung yung suporta. Kaya hindi na sila siguro nag-import, no? Ng mga... Oh well, depende. May Depende. crops, may mga crops na sufficient sila, hindi nila kailangan mag-import. But because Taiwan is small country, may mga commodity na kailangan din nilang i-import. kasi kulang lang. So meron din talaga kailangan nilang i-import. But may mga industries na because of the support of the government, hindi nila kailangan mag-import. Oo. So dito dahil given na kulang yung production natin, hindi na natin kine-question yung import kasi kailangan naman talaga kasi 20% lang Oo, production mo. shortage. Shortage eh, kailangan mo talaga. But Ang sinasabi lang namin, paano hindi magiging shortage? Develop more beds. develop Paano more mo beds. paano ma-engganyo yung as a businessman Oo. to develop more beds kung ang ROI niya 8 years, 6 years, 7 Yeah. years. Kasi nga, yung presyo, hindi natin pwedeng pag-usapan kasi nga, given yon. Opo. Hindi, wala kang magagawa sa presyo, yan na yan. So, ang kailangan gawin ay tulungan ng gobyerno ang mga farmers, gusto negosyante, na gustong mag-develop pa ng more Kasi pag salt natulungan nila, farms. di nagkaroon ng maraming salt farm, more jobs Yeah. sa Dao. Klaro naman yon. So, I hope friendly naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Oh, Resources, di ba? Oh, yan. So, I hope na marinig nila yung Hindi, tsaka itong, willing naman sila tumulong. Oo. Yun lang again, sa 3,000 pa namin i-develop, 100 lang binibigay na tulong. Yeah. Yeah, well said. Okay, sir, punta tayo banda ng konti. Kumbaga, Sir Buddy, teach them to fish, di ba? Yes. Kasi kung you teach them to, you just give them fish, edi Hindi magiging tamad sustainable. yun, Yeah, magiging not sustainable. masama in the long run. Di ba? Actually, ayun nga, no, dapat ma-realize ng gobyerno natin na sana more tulong din doon sa mga negosyante. Ang dami, no? Ang daming asin. Ayan, kasi season. Gaano ba kalaki pangangailangan natin ng asin sa Pilipinas? Bakit 80% ang deficit natin, ang kulang natin? Hindi ko... May idea ka, Jet? Yung iba kasi doon, sir, hindi lang naman sa human consumption. Okay. Industrial use. Industrial use. Malaki rin yung industrial use. Malaki rin yan, sir. Anong mas malaki? Yung for human consumption o industrial Hindi ko lang use? alam yung exact number, sir. Pero almost the same lang rin sila. Okay. Maraming gamit ang asin kasi. Okay, like Preservative. preservative, yung Panggawa mga ng- nagmamanufacture, mga processors, diba? Yes. Bagoong, Panlinis ng tubig ng... mga dried fish, ganyan. Panglinis ng mga tubo-tubo. Yan, sa industrial yan, mga tubo-tubo, what else? Ayun, pati sabi niya yung water station. Water station, Kailangan gumagamit din nila nila. ng salt, Pang-backwash nila. backwash nila, oo. So napakadaming gamit. Ang daming gamit. Ito yung nag-aakyat na sila, oh. Tingnan Yes. nga natin yung nag-aakyat sila. So, kanina, doon sa unang site, nakita natin yung pag-harvest, action ng pag-harvest. Yung nilalagay nila doon sa buntunan. So ngayon, ito, inaakyat na nila. Apo. Inaakyat na nila yung asin from the seedbed papunta dito sa mas malaking buntunan dito sa taas. Pero yung concern nyo, sir, na-discuss nyo na ba yan sa Bureau of Fisheries na you need more help? Constantly. Pero naman syempre hindi naman sila yung major decision maker. Yung kausap namin, di ba? Yeah. Hindi naman sila yung... Gustuhin man nila, kung ibig sabihin, gustuhin man nila. Tingin ko gusto nila yung kausap namin. Pero iano rin niya sa taas yun. Ipopropose niya sa taas. Ayun ang daming farmers.
Grabe. Lahat yan taga dito yan, sir, sa Mindoro, yung mga tao na to. Opo, itong mga tao na to, sir, usually dito lang rin mga nakatira sa malapit na. So talagang may Kabahayan livelihood, may dito. livelihood sila talaga. Kunwari, dito sa, dito kami kumuha. Doon sa isang farm, taga doon naman. Taga doon. So Pero nung wala yung eventually- farm nyo, walang trabaho itong mga to? Meron din naman, sir, pero sa number one na nakasanayan na nila maging trabaho is salt farm. Siyempre, nung wala pa naman kami, may mga ibang asina naman, dun sila pumapasok. Pero ibig since sabihin, pag dahil nabitin- malaki yung dinidevelop ninyo, mas marami yung Mas pwedeng marami po. ma-engage, magkaroon ng trabaho. Dati yung mga yan, Oh, mga tatay nila, salt farmer na yan. I see. Ngayon, nung lumaki na yung mga anak nila, naging farmer na rin. Oh, I see. Ibig sabihin, kasi yung 200 farmers namin ngayon, families yun eh. 55, ilang families yun? Jet? Families yun. Families. 50 families siguro yun. So, ibig sabihin yung ano nila, dati mga bata pa yun. Eh, nung paglaki, Naging salt naging farmer salt din. farmer din. Anong mga challenges nyo dito? Maliban doon sa pagtaas ng gasolina. Well, yung day-to-day operation, syempre. Like, magdi-deliver kami. Mahirap yung tracking. Ganyan, no? Opo. Weather, sir. Weather. Ay, yung weather. Tag-ulan, Minsan wala hindi na. mo masabi kahit na summer season, umuulan pa rin naman paminsan-minsan. Masisira yung production nyo. Opo. Babagal. Babagal. Tsaka, syempre po, tatabang yung tubig na mga pinaalat namin. Hindi ka na makakagawa. Minsan, pag umuulan po, walang harvest talaga. Walang harvest talaga. Basta, importante lang naman, lahat naman may challenges. Importante. Masolve. Nasosolve. Nasa-solve. In the right way. In the right way. Okay. Well, challenge din kasi mabigat. 'Di ba yung distribution mahirap din, no? At costly nga yung transport. So, parang Costly yung transport. ang distribution mo ay near mas malapit oo. dapat doon sa area Kailangan mo. yun, yes. Ang market mo, yung year lang. Oo. Kunwari, si Pangasinan, doon siya nagbebenta lang sa Norte. North Luzon. Kami, since malapit ang Visayas and yung South Luzon, Oo. doon kami. Pero additional burden yung sumasakay ka ng Roro. Oo. Yung truck mo. Papuntang sumasakay Manila ng naman Roro. kasi yun. Papuntang Oo. Manila. Even And Southern papuntang Luzon. Visayas. Oo. Oo. Pero, even, ano naman yung, kasi lahat naman talaga kailangan na Roro para matransport yung goods papunta doon eh, di ba? So given na yun. Given na yun, given na yun. Okay. So despite of maraming challenges dito sa salt, ano naman yung advantage niya? Bakit? In the first place, ba yung pinasok yung salt? Anong nakita yung advantage nito? Yung kasi shit. Jeff? Ako, Yes, sir. kung ako personally, dati kasi ang negosyo ko gulong. Mm. Ang gulong kasi, for me, ang tawag ko doon sunset business. Why? Hindi ko sinasabing hindi nagagamit ng gulong ang tao Okay. Ang sinasabi ko, ang gulong, ang pautang mo dyan is 150 days. Kaninong pinapautang? Sa mga Distributors? customer mo. Distributors, trackers, mga ganun. Okay. Kung sino yung customer mo. Ngayon, so hindi mo alam kung mababayaran ko o hindi. So may hindi Siyempre, nagbabayad. Kahit na malalaking hindi mo kumpanya. maiwasan yun. Kahit malalaking yung kumpanya. malaking kumpanya, minsan mahirap pa nga singilin kasi accounting nila magulo pa. Okay. May ganon. May iba naman, dati maganda magbayad, nagiging hindi mo alam ano na Ano pala. nangyari? Oo. Ano nangyari. Eh at least dito sa Asin, medyo medyo hindi pa utang. Cash basis. Cash Cash basis. basis. Ang cash Pangalawa, basis ay dahil pinupunta sa palengke? Opo. Ganun ba? Kasi sa palengke kasi ang trade, sanay yan na cash eh. Opo. Ang trading ng salt ay cash basis. Maliban siguro kung industrial at yung mga institutional buyers like grocery. Tama yes, ba, sir? yes. Oo. Okay. Pero hindi naman siya cash basis na 100%. Siyempre, minsan may pinapautang din siya. Pero hindi ganun katagal Hindi sa ganun, 150 hindi yung 3 days. months, hindi yung 2 months, hindi Hindi, ganun. kasi yung pautang na sinasabi ni Jet, di-deliver mo eh. Minsan cash on delivery. Cash on delivery. Cash on Oo. delivery.
Siyempre, yung may tumatakbong araw doon. Yes, yes. Yung tumakbong araw, let's say 3 days, Basta pagdating sa umalis doon, yung produkto mo from here going to your location. tapos pagdating doon ng item, busy yung customer mo. Alam naman sabi mo, bayaran mo na ako yan, kunin mo. Hindi inaway mo na yun. Okay. O, siya, lalapit Ganun sa'yo. lang, Nasa ano ako busy ako bukas na kita bayaran. O, siyempre, pagbigyan mo na, di ba? But at least hindi yung 2 months, 3 At months. least hindi naman po gano'n. Okay. Well, kung tatanungin isa pa, Jet, kung ako tatanungin mo, based on my experience. Dati, yung may relative ako, uncle ko, gulong yan eh. Okay. From 70s to 90s, may hawak siya isang brand. Cash ang gulong. Kasi ilan lang sila. Nung araw. Nung araw. Tapos nung bandang huli, since ang dami-dami ng Dumaming gulong, players. gusto kang bentahan, Sir Buddy, kunwari, gagawin ko, magkano kuha mo? 10,000. O sige, 9,000 na lang. Eh si Jet gusto ka rin bentahan. 8,000 bigay na ba lang. niya 9,000? 8,000 na lang. Ba't hindi 7,000 na lang? Tapos, 6,000, ayun na talaga yun, hanggang doon na. Sige, 60 days. 90 days. Hanggang sa, naging ganyan na. Yung lakaran. Humirap na humirap. Based on my experience, yun ang nangyari sa gulong. Okay. Ngayon, sana sa asin, wag mangyari yun. Kaya Okay. kaming mga dapat proteksyonan namin yung industry namin. Okay. Okay. Na wag maging ganun. Sir Ivan, happy ka dito sa Asin? Aside from, of course, may mga na-mention kanina na challenges that you need help Happy, from the government, ganyan, to produce more, mas okay na business. Mas, Kasi na-store. Na-store mo siya. Hindi siya nasisira. Oo. Pangalawa, may natutulungan ka. Pangatlo, cash nga. Oo, cash. Tapos, pwede mong store kung gusto mo. Right now, wala pa kami sa luxury na yun. Wala pa kayo doon. So, lahat ng production nyo, benta. Benta kasi nagde-develop pa kami. Kasi kailangan nyo yung cash. Pag-develop ng Pang-develop, pang-bayad sa... Opo. Tapos happy naman. Oo, masaya naman sir. Minsan, masaya rin, di naman about pera na. Di ba? Oo, Marami ka rin nakakatulong ka eh. At saka yung negosyo na asinan sir, kung mapapansin mo, mas ano rin siya, parang nature siya sir, di ba? Parang gawa ng Diyos. Di ba? Wala ka namang pinaprocess dyan, di ba? Galing sa dagat yan. Imagine mo, tubig, Opo. dagat, parang patataasin mo lang yung salinity, Opo. ipapasok mo sa bed, kinabukasan, asin, Yes. hapon, Opo. harvest, di ba? It's God. Kaya nga yung pag tinatanong ako, paano ka ba napunta sa asin? It's God-given. Totoo, literally God-given eh. Pero, compared to other crops, just like onion, mura, di ba? Sobrang mura. Mura pero sa onion kasi may jackpot, may ano. Hindi ka tulad ng asin, consistent yan. Okay. Summer, mura. Tag-ulan, tataas low konti. supply naman. Tataas ng konti. konting-konti. Pero hindi yung tipong... Hindi ramdam ng walang ganon. consumer. Oo. Hindi ramdam. Tapos yun, at least consistent. Di yung parang ang nanghula. Ano mangyayari? Mas napipredict mo what will Mas happen. napipredict mo sa what business will mo. happen. Hindi ka tulad nung yung gulay, balita ko. Oo. Hindi mo alam magiging... Fluctuating yun. Presyo. By the hour yun, nagbabagong presyo nun. Stock market. By the hour. Oh. Daig pa niya yung dollar. So mas predictable, sir. Predictable. Less risk. Opo, less risk. Less risk. Hindi risky. Mataas Hindi ka tulad ng mataas sibuyas. lang yung puhunan. Talaga. Sa Sa development. sa development. development. After mo naman ma-develop Okay na. ang puhunan mo na lang dagat tsaka yung 30% tsaka yung... So ibig sabihin, kaya kailangan niya ng support ng government kasi nagde-develop pa kayo. Tsaka parang ang ROI namin, maging bumaba Wag naman. naman yung 9 years, 10 years. Opo. Ang Malidos ganun. lang yung cost sir. Yun lang naman. Tsaka feeling ko, kay Chet, feeling ko, kailangan kami tulungan kasi may natutulungan din kami. Tsaka magiging self-sustaining yung naman. At saka industry to ng Pilipinas for the longest time. Yun. Opo. As in, di ba nga, Pangasinan, kaya nga Pangasinan kasi salt making. So since the beginning, talagang industry natin to, di ba? Isang basic commodity. Di ba, sir? Tama. Walang kakain kung walang asin. Walang lasa sir. Walang lasa. May kakain, walang lasa. Basic.
Di ba, sir? But basic na hindi political crop. Hindi political commodity. Tama ba? Wala mafia. Walang mafia. Hindi, ano siya eh. 80% imported kasi kailangan naman talaga eh. Yan nga. But if we can produce more, Dapat mabawasan better. din ang imported. Pero right now, kumbaga bago ka bago mo isabihin 'yon, meron ka munang asin. Produce ka muna. Produce ka muna. hindi ka naman magkakaroon ng oversupply. Sa ngayon Sa ngayon, po, hindi. baka hindi. Wala talaga. Wala kayong ganung problema. Hindi. Sa ngayon Mm. Ang problema lang yung yung presyo nga, yung iba nagbabaksak ng presyo, ganyan. Pero ang Bakit sila naman, nagbabagsak ng presyo? hindi gusto na nila gawing pera Kailangan agad. nila eh. ng pera. Oo, tapos pero nauubos naman yung stock nila eh. Mauubos din naman yun eh. Kasi nga yung production mo hanggang diyan lang naman talaga eh, di ba? Anong mga plano ninyo pa gawin? Well, Aside right from now continuous nag-usap kami. development. Gusto namin pagandahin yung asin para makapasok sa supermarket, Yeah. ibang industries. Oo. Meaning, ipaprocess ninyo? I-improve namin yung quality. Yung Paano? quality, sir, tatry namin i-improve by way ng kung anong pwede adapt na technology. Kasi yung iba, di ba, hindi naman namin mapasok kasi mahigpit yung kailangan ng quality. Mhm. Anong quality ang hinahanap nila? Minsan, yung moisture content kailangan mababa po. Mas Or- tuyong-tuyo siya. Basta yung tuyo. Yun yung mga example po. Yun yung common. Pinag-aaralan po namin para mas malawak rin yung mabentahan naming market. Mm-mm. Mm-mm. At basically ito yung industrial nga at saka yung mga institutional buyers kagaya ng grocery, Kasi right now, puro kami sa pa lang. palengke. Palengke. Right now po Resort, yun yung malakas palengke. bumili sa amin. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.